women will show you what they can do. Dating is a continuous hiring. Hey, what's up guys? It's you boy, Sublano Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. Ang tanong niya is, bakit dapat lalaki or tayo ang magbayad sa first date? Kung karamihan sa babae, sinasabi nilang sila ay strong and independent women. Well, tama naman si kuya. May point naman siya, di ba guys? Ladies, kung tinatawag nyo kayo'y Miss Independent Woman, bakit nag-expect kayo na lalaki ang magbabayad sa first date? Maling-mali nga naman na ine-expect nyo na lalaki ang magbabayad during first date, di ba? Pero guys, ito sa mga kalalakihan, para sa ating mga kalalakihan, pag birthday mo or kahit sinong kakilala mo na nanlibre, sino ang may mas leverage? Yung magbabayad o yung sasama? Maliban na lang kung tatanungin ng tropa mo o saan nyo gusto kumain, yun pwede yun, di ba? Pero let's say ikaw ang magbabayad, ikaw ang may leverage. Gets? So guys, kung gusto nyo na ayaw nyo nagbabayad ng first date, edi sabihin nyo sa kanya. Okay guys, yun nga, like I said, kung ikaw ang magbabayad ng first date, ikaw yung may leverage. Tandaan mo, ang babae, ang gusto lang niyan, pupunta na lang, bibihis, papaganda, tapos yun lang. Tapos, i-entertain mo siya. Gets mo? Ganun ang ginagawa niya mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, we as a men, we provide more with women, especially during the courting process. What else they can provide? Sige nga, bonus yung masarap sila kausap. Bonus yung nakikinig sila. Because most of the fucking time, they just want to see what they can get from us. What? Gets mo? And some women, really boring kasama. Ewan ko sa inyo kung may nakadate na kayo na ganun. Tsaka ito kung boring siya kasama, pwede mong putulin ng conversation agad. Pero pag siya ang nagbayad ng date nyo, parang hindi naman ako gentleman ito kasi siya yung nagbayad, di ba? So you need to stay there for a while hanggang sa ma-feel mo na okay, I think okay na yun, enough time na para umuwi na ako, para kasi since siya yung nagbayad, I need to stay longer. Pero pag ikaw ang nagbayad, ikaw ang may control. Eto guys, tatandaan nyo, dating is a continuous hiring. Ulitin ko, dating is a continuous hiring. You will never stop until you find a suitable employee. Gets mo? Isipin mo, isa kang kumpanya. Ikaw yung kumpanya na nag-hire ng tao na kailangan mo. Kailangan mag-hire ng mga tao na talagang akma or align dun sa mga gusto mo. So, kung isa lang ang hinire mo, then mahihirapan ka. What? Kasi wala kang ibang options eh. Hindi mo siya pwedeng ang kalalabasan nito magiging formality. O sige, interviewin lang kita pero tanggap ka na. 'Di ba? Pangit naman 'yun. May napasukan na ba kayong ganun? Kumbaga formality lang 'to Kumbaga para lang kunyari interview kita. Para may konting usap naman. So same thing sa dating, Brad. You need to do continuous hiring. You need to find a suitable candidate. And the more na merong competition, the more na dun mo mas makikita na lalabas ang kanilang mga talent or skills. The more they will show you that they are capable or they have the skills that you are looking for. Ha? What do you mean by continuous hiring? So ibig mo sabihin, I still need to entertain more women? Yes, of course. What? Ganito lang yan, Brad. Like I said, meron kang kumpanya, maraming nag-a-apply. So you need to find the best. Tama? Gets mo? Because seswelduhan mo siya eh. Bibigyan mo siya ng magagandang benefits once na naging empleyado mo siya. Pag may kumpanya ka, alam mo yung kaya mong i-provide sa employee mo. So maraming benefits na pwede makuha. Taon-taon, quarterly, may 13th month, may 14th month. Depende pa sa performance. Ngayon, kung malalaman ng babae yun, na ganun ang kanilang makukuha pag na-hired sila, of course, magkakaroon ng competition. Ang competition is pag nalaman nila na hindi ka basta-basta nakikipag-commit sa isang babae na walang kayang patunayan or walang kayang i-provide, then they will do everything just to be on your company and to get the benefits on your
company. Gets mo ba? Ibig ko sabihin, imaginein mo to, Brad, may kumpanya ka, walang nag-a-apply. So ibig sabihin, walang kwenta yung kumpanya mo. At the end of the day, ang mangyayari, yung kumpanya mo magsasara. Tama? Bankrupt. Kumbaga, meron kang tao, nag-hire ka, isa, kasi isa lang nag-apply eh. So wala kang choice, wala kang options. You need to hire her as your employee. So ngayon, naglalabas ka ng pera, nagpapasahod ka, tapos after 3 months, nalaman mo, hindi naman pala siya ganun kagaling, or wala siyang skills, or wala siyang talent. So same thing, bro. Sa pag-hire ng girlfriend, dapat may kaya siyang i-provide sa'yo. Hindi lang basta ganda, hindi lang basta sex. Gets mo? So guys, nagigets nyo ba yung point? So ganito, kung ikaw maganda ang kumpanya mo at nalaman nila, like I said, maganda ang benefits na pwede nila makuha, di mo kailangan sabihin na hiring ka. Hindi mo na kailangan sabihin na I'm still accepting applicant. Because most of women, pag nalaman na maganda ang benefits sa kumpanya mo, they will send resume. Gets? Women will show you what they can do for you and for your company. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Kung meron kayong mga tropa na dapat tong marinig, i-share nyo. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.